Magandang araw! So for today's video nga samahan nyo ko at gagawa tayo ng isa sa pinakamasarap na seafood, no? Ito ang Cajun seafood. So una, syempre, pinakuluan muna natin yung ating mga seafood. Meron tayong shrimp, meron tayong tahong, meron tayong pusit, and syempre may crab. So una nga, nagpainit ako ng kawali. Dun sa pinagpakuluan ko rin, no? Naglagay tayo ng isang buong butter. So hayaan lang natin yun malusaw, no? Matagal na nga itong request ng aming anak. At finally, ayan, gagawa na tayo. And ipapakita ko nga sa inyo yung mga recipe ko. Kung ano ba yung mga herbs and spices na gagamitin ko. So, napakadali lang naman to. Ito lang yung the usual recipe. Pero, what makes this special is, ginawa ko kasi siya out of love. Syempre, pag nagluluto naman tayo usually para sa mga mahal natin sa buhay, no? Ito nga at magigisa na tayo ng ating garlic. So, gumamit lang ako dito ng isang buong garlic. Minins ko lang siya and then, ayan, igigisa lang natin siya dito sa ating nilusaw na butter. So, igisa lang natin ng maigi itong ating garlic hanggang sa lumabas yung aromatics niya. Ayan, halo lang tayo ng halo, no? So, syempre, ilalagay na natin yung ibang mga ingredients ng ating kakailanganin. So, ito, gumamit ako ng siguro mga 5 tablespoon ng Cajun seasoning. So, depende sa inyo, Cajun powder, no? Depende sa inyo kung gaano kadami. Then, naglagay tayo ng ground black pepper and then garlic powder. Siyempre, hindi mawawala ang ating chili flakes and chili powder. Depende pa rin yan kung gusto nyo ng medyo may pagka-spice, kung may sipa sa anghang itong inyong Cajun seafood, pwede nyong lagyan. Pero kung hindi naman kayo mahilig sa maanghang, pwede nyo na yan i-skip. So, syempre, maglalagay din tayo ng oyster sauce. So, gumamit lang ako dyan ng 30 grams ng oyster sauce. And naglagay lang tayo ng siguro 1 teaspoon ng salt. Hindi naman kailangan sobrang alat, no? Since rock salt yan and may other ingredients tayo nilagay like the oyster sauce and yung salted butter na ginamit ko, yun na yung magbibigay alat sa kanya. So, lagyan na natin yung mga pinakuluan natin na seafood at yung natin, corn. Dapat nga may pa yan potato marble. Kaso wala akong mabili sa market. So, ito na lang yung mais lang yung nagamit natin. So, meron dyang mais. Dahil maliit yung lutuan ko, no, ito lang yung nagkasya. Yung mais, yung shrimp, and then yung pusit. Ayan, so i-coat lang natin siya dun sa mixture na ginawa natin, yung Cajun seasoning na ginawa natin para manuot yung lasa. And then, iset aside natin once na okay na. Pinakuluan ko lang yan ng mga 2 to 3 minutes and then, ayan, hanguin na natin para mailagay na natin yung natirang seafood natin, yung tahong. Yung tahong kasi tinanggal ko siya sa pinaka-shell. Nag-iwan lang ako ng ibang may shell and then tinanggal ko yung parang buhok niya sa gitna. No, so yan iset aside lang natin. Same procedure with the tahong and then sa crab, no. Bali, hindi ko pala nasama. Nag-add ako dito ulit ng half ng butter kasi feeling ko kukulangin yung pinaka-sauce niya. And then, nalimutan kong ilagay. Alam nyo naman, lagi ako naglalagay ng herbs, no? Sa mga nakakapanood ng ating video. So, naglagay ako rito ng parsley and ng oregano na dried. So, yan. Ilagay na natin yung ating iba pang seafood na natira. So, ayan. Same procedure lang kanina, katulad ng napanood ninyo. I-coat lang din natin siya. And pakuluan lang din natin siya with the sauce ng mga 2 to 3 minutes. Ayan. So, haluin lang natin hanggang sa makot niya ng maigi itong ating mga seafood. And then, ayan, magpi-plating na tayo. Hindi ako sobrang galing sa plating, pero I always try my best. And syempre, nagre-research din tayo, no? So, hindi naman siya sobrang ganda dahil hindi nga ako nakabili ng mga green leaf na ko sana, ipang-design ko dito sa ating Cajun seafood. So, yan. Ito pala yung isa sa hinanda ko nung birthday ko, no? Late ako nag-celebrate July 5 dahil request nga to ng aming chikiting. Kaya, ayan, sinama ko na siya sa listahan ng aking handa para sa aking
29th birthday. So, ayan, magga-garnish lang tayo ng konti. Siyempre, sama natin yung sauce kasi sobrang linamnam siya. Alam mo, yung sauce pa lang, ulam na, kumbaga. Ayan. So, ayan, naglagay lang tayo ng lemon and some dried parsley. Ayan guys, so please support our Facebook page, Dibayan PH, for more recipes. So, yun lang. Maraming salamat.